ng Diyos. Magtatapos po ako sa isang istorya na meron pong isang eroplano na nag-crash dun po sa tubig at halos lahat po namatay. Meron lamang pong isang natira at napadpad po ito sa kagubatan. Isang umaga po nagising siya, sabi niya, mapalad ako, maswerte ako kasi ako lang yung nagising, ako lang yung buhay. Then nagpatuloy yung araw, sabi niya, Lord, bigyan mo naman po ako ng makakain. Tapos naglakad-lakad siya sa dalampasigan, nakakuha siya ng prutas na makakain. Then pagkatapos nun, sabi niya ulit sa Panginoon, tumingila siya sa langit, Panginoon, bigyan mo naman ako ng matutuluyan ko. Bigyan mo naman ako ng mapapagtambakan ko ng pagkain para kung sakaling umulan ay hindi ako mabasa. Naglakad-lakad siyang muli at nakakita nga siya ng mga maaring bagay na may panggawa ng kubo. Then doon, araw-araw, tuwing umaga, nagsusulat siya doon sa dalampasigan na malaking SOS, humihingi siya ng saklolo, gumagawa siya ng mga kaparaanan niya para mapansin siya, tuwing may aeroplano, wala siyang ibang ginawa kundi magkakampay. Lahat na lang na kaparaanan ginawa niya para mapansin siya, pero wala pa rin pong pangyayari. Amen. At nagpatuloy po yung buhay niya ng ganun. At nung isang umaga po ay naglalakad siya, at nung pauwi na siya, hindi po inaasahan na may tumamang kidlat dun sa kubo na tinutuluyan niya. Nag-apoy po ito ng malakas, umusok ng umusok, at habang nakatingin siya dito, ay umiiyak siya dito. Sabi niya, Panginoon, ano yung ginawa mo? Ito na nga lang yung meron ako. At tagal ko na nga kung humihingi sa inyo ng saklolo, pero wala pa rin. Ba't tinanggal niyo pa po yung tinutuluyan ko? Kung saan nandun yung mga pagkain na inipon ko? Anong nangyari? Wala siyang ginawa kundi umiyak na umiyak. Sinisisi niya yung Diyos na hindi mo nga ako tinutulungan dito. At tagal ko na humingi ng saklolo, pero bakit wala pa rin? Sinunog mo ba yan? Hanggang kakamukmok niya ng kakamukmok, kakaiyak niya ng kakaiyak. Nakatulog po siya. Nagising po siya sa isang tabing. Amen. Tinapik po siya. At nung pagmulat po ng mata niya, nakita niya po mga rescuer. Amen. So sabi niya po, nung nakasakay na po siya sa rescue boat, sabi po doon, sabi niya, paano niyo po nalaman na may tao dito? Buti po yung nakita niyo. Ako. Sabi po nung rescuer sa kanya, alam mo ba, hindi namin aakalain na may tao sa lugar na yan. Hindi nga namin iisipin na merong ikaw na nandyan. Alam mo ba, kung hindi umusok ng umusok at kung hindi umapoy ng umapoy, hallelujah, hindi ka namin malalaman na nandyan. Amen. Baka sakali kasi nasa panahon na to, sinisisi mo yung Diyos. Sabi ko, nung binabasa ko yung istorya na to, sabi ko, Lord, sorry po sa mga kasalanang nagawa namin na pinilit po namin yung kaparaanan namin, pero nakita niyo po ba yung kaparaanan ng Diyos? Na pagkatapos niyang sisihin yung Panginoon, akala niya walang ginagawa yung Diyos sa kanya, akala niya tahimik yung Diyos, akala niya hindi gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon para sa kanya. Baka po sakali sa buhay mo, akala mo pinahirapan ka ng Panginoon. Hindi ka po nilagay ng Panginoon sa sitwasyon na yan para pahirapan, kundi para patatagin ka, para maunawaan mo at malaman mo na ang Diyos lang